Welcome everyone! Welcome po sa panibagong episode ng Likhasa Podcast na kung saan ang tinatalakay po natin sa pagkakataon pong ito ay walang iba kundi sa tatlong bagay, ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa. Sabi ng 1 Corinthians chapter 13 verse 13, may tatlong bagay na nananatili ang pag-ibig, pananampalataya at pag-asa, ngunit ang higit sa lahat ay pag-ibig. Sa pagkakataon pong ito, we're so excited po na may makasama muli dito sa ating podcast at excited po ako na marinig ang kwento nila at alam ko po na ganun din kayo sa youth series na gagawin po natin sa podcast na to. Pero bago po ipakilala sa inyo ang ating mga guests, take note, mga guests sa oras pong ito, gusto munang invite ang bawat isa kung bago lang po kayo sa Likhasa Podcast. Ini-invite po namin ang lahat na mag-subscribe po kayo. Walang bayad yan. Subscribe po kayo. Also, hit nyo na rin yung notification bell para updated kayo sa mga bagong video na ilalabas ng Likhasa. Ngayon pa lang po, nagpapasalamat na kami sa patuloy na pagsuporta ninyo na gawin ang bagay pong ito to encourage the young generation na magpatuloy sa kanilang pananampalataya at paglakad kasama ang Panginoon. So, hindi ko na po patatagalin to. Ang dami kong gustong itanong sa kanila tungkol sa paglakad nila kasama ang Panginoon. Sige, pinapakilala ko po sa inyo si Jerwin at si Alvin. Sige, pakilala kayo sa kanila. Hello po, ako nga pala po si Jerwin M. Guhar. Ilan taong ka na, bro? 21 po. 21? Para mukhang 20. Ikaw, Alvin. Hello po, ako po si Alvin. 22 ngayon October. Pa 22. Birthday ka na ba? Malapit na. I-invite mo kami. Pag may handa. Ayan. So, gusto ko sanang malaman muna, anong pinagkakaabalahan ninyo ngayon? Mambabae. Mambabae, balagot kayo. Anong pinagkakaabalahan? Nag-aaral? Working student. Ikaw, Alvin? Mga pinagkakabalang ko, may trabaho ako. May trabaho ka. Trabaho. In ministry. Ministry, ayan. Church at your work, ano? Trabaho ko po ay sa meat shop. Sa meat shop. Sa labo. Sa meat shop. Nagtatanggal ng mga balahibo, no? Meat shop. Doon yun yung tagpuan. Lugar ng tagpuan, meat shop. Ayan. So, ilang taon na kayong Kristiyano? Ikaw, Jerwin? Ilang taon ka nung nakakilala ka sa Panginoon? 17 po, grade 12. Pandemic that time. Grade 12. Ikaw, Alvin? Kasi, ako ay 19 siguro. 19. Ayan. Magkaibigan kayong dalawa? Magkaibigan? Hindi. Dati. Ngayon, magkaibigan na. Hindi magkaibigan dati, magkaibigan na ngayon. Dahil kay Lord. Di naman kayo nagsusuntukan dati. Nagsusuntukan kayo? Nagsusuntukan. Wag dito, ha? Dati. Ayan. So, gusto namin malaman, ako personally, gusto ko malaman yung mga bagay na naranasan ninyo from the past. Pero sa faith ninyo ngayon, masasabi ninyo na stable ang faith ninyo, na kaya nyong tayuan kung ano yung pinaniniwalaan ninyo ngayon. Yes. Sigurado ka? Yes. Sa faith mo. Ikaw din, Alvin. Ay, masabi ko yes. Sigurado ako na kaya kong tayuan. Yun nga. Sige, simulan natin dun sa bagay kung paano kayo nakakilala sa Panginoon. Paano kayo nagsimula na lumapit sa Panginoon about your faith? Mas maganda siguro sa Alvin. Sige, Alvin, sa'yo. Parang ikaw ang, baka magalit na, magsuntukan ka. Hindi, bawal. Hindi. Sige, ako muna, bago makakilala kayo. Sige, ano yung buhay mo dati bago ka makakilala sa Panginoon? Sige, umpisahan ko muna dun sa, una nag-invite sa akin. Kasi bago ako, kasi connected yun dun eh. Una, yung tropa ko si Michael Sanchez. Yun, shout out to you, bro. Salamat. Yun. Kasi in-invite mo ako. Yun po yung nag-invite sa akin. Parang madaling araw nun. Halos madaling araw. Lagi ko siya kasama. Tapos,
parang nagkataon nun na dun sa may Dalas, merong prayer gathering ba tawag doon? Yun, yung kasama ko, parang Christian na siya nun o parang balik-balik. Pero yun, ini-invite kami doon. Siya yung una nag-invite sa akin doon sa prayer na yun, prayer gathering na yun. Tapos, di ako nasama, nagtatawanan ko pa nga. Sabi ko, pero may idea ka na about sa mga Christian, born again, gano'n? Wala. Ko nun. Wala akong pakialam sa mga ganun, relihiyon. Parang gusto ko lang. Yun, tawag doon, in-invite ako. Tapos, ayoko sumama nga. Sabi ko, ano ba yan? May kantahan yun eh. Sabi ko, ano ba yun? Mga, XB. Parang, uso pa yung XB. Tapos, pumunta ako. Nagsama ako. Tapos, basta iba yung naramdaman ko lang. Kahit may tugtog, may praise and worship, prayer. Pero, iba yung naranasan ko dun. Parang paglabas ko, may kapayapaan. So pumasok ka? Pumasok ka. First time mo pala sa prayer meeting. First time ko. Pero, nakikinig lang ako, tapos na-amaze lang ako sa kanila mag-pray, na-amaze ako sa... Anong pinagkakaabalahan mo bago ka pumasok doon or mga ginagawa mo sa buhay? Ginagawa ko dati sa buhay. Yun nga, barkada. Bilang barkada. Parang ginawa ko ng pamilya barkada. Halos doon ako nakatira. Bihira na ako umuwi. Barkada, yun nga, bisyo. Mabisyo akong tao ng dati. So nagbibisyo ka pala dati. Okay. Sigarilyo yun. Alak. Pero marijuana. Pinaka-worst na nasubukan mo. Nagtry ako mag-marijuana. Sa school pa. Parang nagbenta din. Okay. Parang yun yung ko. Yun yung dati. Wala ka ba dala ngayon? Mabili ka ba? ang dala daw niya ay magandang balita. Yun ang dala mo ngayon. So, paano ka na-involved sa mga gano'n na-experience mo? Alam ng parents mo, sa bugto. Alam. May pagkakataon na, di magbarkada, kasama so, kami. na-influence ka ng barkada mo na gano'n. Ilang taong ka dyan nung na-try mo? Siguro ko mga 19 siguro. Ay, bata pa. Mga 8, nagsimula ako manigarilyo is 13. Ano yun? High school, no? Parang grade 6 pa lang ako. Grade 6 Nasigasigara na ako nun hanggang... maangas pala do, no? Dibdiba na. Ayun. Ninigarli-garli na ako nun. Tapos may hikaw-hikaw pa ako nun. Bata pa ako. Gangster, parang sikat ka pag ganun ka dati. Malakas ka no? Stig. Parang, may maangas, mayabang. Mahilig ka sa gulo dati. Gulo. Ayan. Meron kami nun, nagkataon na fraternity. Starter siya. Naging starter ako dun. Starter. Alam ko lang starter yung bahog sa baboy. Yung masimula. So, ikaw nagpapasimula ng gulo, mga ganun, ano? Oo, madalas, nahuhuli rin. Nahuli ako. Nabukatot ka na ba? Oo, nabukatot. Beses na, nahuli ako. May ihahatid ako sa bahay. Kasama ko yung mga pulis. Sabi daw, tawag dun, salvage natin to. Kasi balik-balik na to. Matatapang to mga bata na to eh. Tapos di naman, ihahatid kami dun sa bahay namin. Tapos, pinapadala ng mga tawag dun, may yung mga sulat. Subpina, mga sulat-sulat na ganon. Anong sinasabi ng parents mo? Hindi ka man hinahataw? Lagi akong ginagalitan. Palo, bugbog. Doon yung pinang-test, kwento ko na, doon ako nagsimula na nagtapang. Kasi yung papa ko, hindi siya namamalo. Nununtok lang. Dahil sa parents mo. Yun, di ang ginagawa ko, pag binubugbog ako ng papa ko, nagaganti ako sa labas. Okay. So, yun ang nagiging reason. Yung galit mo, binubuhos mo sa iba. Sa iba. Kadalasan si Jerwin nakikita ako eh. Dapat parang, tumatago ka pag palapit ka. Bully na kayo, bully. Pag nakikita ako dati si Jerwin, naiinis na ako. Tapos, ko agad, tawag dun, naasar, sinasap ko pag nakita ko. Tapos, minsan dinuduraan, ganun ako sa kanya dati. Tapos, yun nga, mas maraming beses, kahit doon sa amin, kilala ko doon na tawag dito. Basagulero, ganyan. Mayabang, walang ugali.
Ganun ang ano sa'yo, ano? Kung sa prod, siya yung mataas. Parang leader siya din. Leader ka ng mga, kumbaga, sindikato niya. Hindi naman, may mas ano pa sa akin, may mas ano. Pero ako lang yung nagpapauna ng, parang ako yung malakas-lakas ang loob niya. Oo. Ikaw dyan, pang ano ka, pang saba ka dyan. Ano, pag nagagulo na, sige na, ikaw na muna dyan mag-ano. Pagkasuntok, takbo. Oo, tapos grupo na ang harap, ano? So, ganun ang naging kwento mo bago ka makakilala sa Panginoon, ano? Ikaw, Jerwin? Ako naman dati, bago ko makilala si Lord, bully. Di ako mahilig makipag-away, pero dahil parang takot ako sa gulo. Pero, Mga gangster pala to kasama natin. takot ako sa gulo. Hindi ka nakikipag-away. Nakikipag-away dahil nasasaktan na. Parang, minsan kailangan mo makipaglaban kapag nasasaktan ka na. Di, ano ako dati parang... Kumbaga napipilitan kang lumaban. Na-influensyalan siguro ng barkada. Dahil sa mga nakakasama. Hindi naman because of your family na... Hindi naman. Parang ano lang, ano ito? Yung ginagawa nila, nagagawa ko na rin. So, para sa'yo, mahalaga yung mga taong pinipili natin, yung kasama natin. Yes, mahalaga. Kasi, ano nga ito? Kung sino nakakasama mo, magiging kagaya mo rin sila. Kung ano yung paniniwala nila, kung ano yung lifestyle or perspective sa buhay. Naalala ko yung sabi ni Alvin na kung ano yung ginagawa sa kanya ng parents niya, ginagagawa niya sa ibang tao. Ganto kasi yon. Kapag naiinis tayo or nagagalit tayo sa ibang tao, nagiging katulad natin sila. Na hindi natin namamalayan. O, di ba, parang naiinis ka sa papa mo pag dahil ganun siya, na sinasaktan ka niya. Pero, di mo namamalayan, nagiging ganun ka na rin sa ibang tao na naililipat mo sa kanila. Ano? Kaya yung sabi ni Jerwin na mahalaga din na pinipili natin yung kasama natin. Yes. Ano? So, ano yung kwento mo na related sa kanya na bago ka makakilala sa Panginoon? So, magkatropa na kayo dati, magkakilala, ganun. magkakilala pero di magkatropa. Magkalaban, ganun. Parang nagkakainisan. Dahil sa basketball. At kung saan ba. So, pero ito na, yun yung, ngayon naman, ang question is, paano ko nakilala si Lord? So, nakilala ko si Jesus nung namatay yung kuya ko. July 14 birthday niya, 15 ng madaling araw, namatay siya. So, in short, 9 days yun binurol. Tapos, si Elvin yung ginawang instrument ni Lord nung time na, sabi nga, parang, dito parang, mas makikilala mo si Lord sa pinaka mahirap ng sitwasyon. Doon ko nakilala si Lord sa matindi kong pagsubok. Nung namatay yung kuya ko. Doon sa may Mr. DIY ngayon, doon siya na aksidente. So, sa madaling salita, namatay. Namatay na. So, parang di ako makapaniwala nun na namatay. Kasi nga, sobrang hirap din na makarecover. Kasi kung ilan ako kay Lord ngayon, 4 years na siyang wala. Parang, so, kay Alvin, connected kasi nagpapasalamat ako kay Lord personally, kay Alvin, dahil siya yung ginamit ni Lord para makilala ko si Lord, si Alvin. Yung kung sino pa yung, ito nga, kung sa tingin ng ibang tao, di ba, ang i-invite mo yung kakilala mo. Pero baliktad naman, sa senaryo naman namin, kung sino yung hindi mo inaasahan, yung pa yung gagamitin ni Lord. Amazing. Talagang hindi siya pagkilos ng sarili, kundi so, pagkilos ng Lord. So, unang nakakilala sa inyo, ikaw, Alvin. Tapos magkaaway kayo. Paano ka dumating sa conclusion na kaaway ko to, ba't ko i-invite? Parang problemado ako niyan eh. Tapos, sige. Anong naging reason mo? Bakit ko to invite? Kaaway ko to? Anong reason? Sa akin na siguro ko mga pa lang, isang buwan na nag-attend dun sa prayer gathering. Naging regular ka, ganun. Nag-isang buwan na ako, tapos doon ko na-experience pala si Lord, bago ko siya na-invite. Tapos yun, si Jerwin, galing sa tawag dito, yung parang solicit. Dahil nga solicit ka para sa kabaong ni Kuya. Dahil nga patay. Nag-solicit siya. Ako nandun ako doon ako nakikita ako na ganito rin pala kadali yung buhay. Kasi may patay nun eh.
di mo alam, parang kasama ko kasi yung kuya niya, medyo kilala ko. Close. Sa kasama mo na, sumamatay na. Tapos si Jerwin nagdating parang, malungkot. Tapos, hindi mo naisip na, sapukin ko kaya. Hindi, wala na yung problemado si Jerwin, naisip ko yun. Ay, nakita ko siya nun. Basta nung pagsabi ko sa kanya, di ko alam basta sinabi ko sa kanya, bro, sama ka sa akin. Tayo, ma-pray tayo. Buti hindi inakit mo, bro, inom tayo. Tapos kaya nung una, di ba, nagdadalawang isip akong sumama kasi nga, yung isang boses, parang, kaaway mo, tapos sasama ka. Pero yung isa naman, ang na-amaze ako sa sinabi niya mismo, kasi sakto sa heart ko, dun sa sitwasyon ko, ang sabi niya, hindi reliyon na magliligtas sa'yo, kundi relasyon mo sa Panginoon. Parang nagkaroon ako yun ang intro niya sa'yo, na sinabi niya agad curiosity. Sa'yo. Nagkaroon ako ng curiosity. Buti hindi mo inisip nung in-invite ka niya, baka anin ako nito. Ang naisip ko nga yun, hagis ako sa bangin. Try ko lang sumama, pag nabago ako dyan ako. Pero pag hindi, balik ako sa dati. Ang nangyari, nabago. Kaya magkasama kami ngayon. So yun ang naging kwento ninyo. Dati kayo magkalaban or hindi kayo magkasundo. Kasi part kayo siguro ng another different group ng magkaaway. Tapos bigla kayo ngayong nakakilala sa Panginoon, prayer meeting si Alvin, tapos na-invite kanya. Yes. Tapos sama na kayo sa Dallas. Tama, sa Dallas to, So, gano'ng kadalas? Gano'ng kadalas? Naging regular ka na din na sumasama sa kanya. Noong unang beses na attend mo dun sa invite niya, anong na-experience mo? Then, nagpe-pray. Nagra-rap. Kasi rapper ako eh. Rapper, okay. May rap. Rapper pala to. So, anong na-experience mo nung part na yun? Siguro yung, di ba Kobo lang yun? So, hindi siya about sa place, kundi yung pagkilos ng Panginoon. Kahit nasan si Lord, kikilos siya basta nagkakaisa. At tapos, nandun yung heart mo na kilalanin siya. Kasi problemado ako yun eh. Ang gusto ko lang yun na, Lord, gusto ko lang mabago yung buhay ko. Kasi, dati pasaway din akong, anak. Pero, ang gusto ko na lang pambawi dun sa kuya ko, Lord, baguhin mo ako para hindi na malungkot yung pamilya ko. So, yun yung desire ko na, ang the main na ko dun is, yung presence ni Lord, naramdaman ko. Tapos yung gutom baga ako niyan. Sabi ko sa kanya, in-invite ko kasi, sabi ko, tara, pray tayo. Sabi sa akin, parang nag-iisip pa eh. Tapos sabi ko, wait lang, makain lang ako. Sabi ko, wag ka na kumain. Di-distract ka lang ng enemy para dito yung kapunta. Grabe yung ngayon, kumain sabi. Ganun na yung mga term mo. Tara, kain tayo dun, pray tayo. Tapos, sabi, nagsama siya dun. Pagdating namin dun, wala pa yung sila Ate Edna. Yun si Ate Edna kasi naging mentoring namin nun eh. Tsaka nagtataka rin ako kay Elvin kasi bakit niya ako in-invite? So, na-invite niya ako dahil nakita ko rin sa buhay niya yung pagbabago. Pero ilang buwan ka pa lang dito nag-a-attend? Mga pa lang, isang buwan, parang sobra-sobra. Pero grabe na yung pagkilos sa'yo ng Lord. Yung conviction ka na. Iniwan mo na totally yung mga ginagawa mo dati? Hindi pa yun. Hindi pa masyado. Pero, nung mga, 2 linggo siguro, doon ko na-encounter kayo sa Lord. Nagdadalawang isip ako umattend doon. Kasi di ko alam kung ano yung naramdaman ko na parang ayoko umattend. Pero parang gusto ko. Pero kasama ko yung tropa ko. Sabi ko, tara bro, attend tayo. Ang gusto ko ngayon umattend. Ewan naman niya. Ewan niya pumunta. Pero habang naglalakad na sila, nasa taas ka kasi may ng bahay, nakikita ko yung sila doon. Habang naglalakad na sila, pasimula na. Sabi ko, ML pa kami na, naglalaro pa. Sabi ko, mapunta talaga ako. Sabi, punta ako. Yun pala, doon ko may encounter si Lord. Pagpunta ko, nagpipray, tapos nag-worship, tapos biglang, di ko alam, naiyak ako. Naluha ako, tapos grabing iyak ko talaga. Tapos naramdam ko na parang ang init. Basta, yun, grabe yung yun yung pag-move sa'yo ng Panginoon. No, tapos pinakang nakita ko doon na habang nag-iiyak ako, naisip ko yung mga kasalanan ko. Sabi ko, Lord, makasalanan pala ako. Sabi ko, kasi habang nag-sharean doon, sabi ko, Lord, mali pala lahat ng ginagawa ko. Kala ko, mabubuhay lang ako pa sa gusto ko.
Parang gusto kong... So, hindi mo pa alam yung purpose mo dati, Hindi ko alam kung spasin yung buhay ko. Tapos, doon ko na-experience na grabing luha ko na parang yung first love ko kay Lord, yung unang naranasan ko siya na iyak talaga ako. Tapos, Lord, gusto kita makilala. Lord, ano ba talaga yung kahulugan ng buhay ko? At para saan ba ako nabubuhay? So, yung sa'yo naman, Jerwin, ano naging experience mo nung na-encounter mo ang Panginoon naman? Nung na-encounter ko si Lord, dumaan kasi ako niya sa depression eh. Parang di pa nakakamove on sa kuya ko. Tapos, process yung healing niya. Hindi siya madali. Tapos, by the grace of God lang, kaya nagpapatuloy. In short, ang nangyari sa buhay ko nung nakilala ko si Lord, ano yung naging epekto nung nakilala ko si Jesus? Personally, nakakilala na ako ang unang naging Christian sa family ko dahil kay Edwin at sa biyaya ni Lord. Ngayon, kagahapon nga, na-invite kasama ko yung family ko sa church. Yun, buong family ko na naisama ko na kay Lord. Dahil hindi ko sila in-invite, kundi sila mismo yung sumama sa akin dahil tamad nga ako eh. Tapos, dahil nakilala ko si Lord, dun ako sumipag. Tapos, may bisyo rin ako, sigarilyo. Pero di naman masyadong malala. May alak din. Tapos, nakakasama rin sa mga maling gawain. Pero nung na-encounter ko si Jesus, na dahil kay Lord, naisama ko rin yung pamilya ko. So first generation Christian ka, tapos ngayon kasama mo na family mo. Kung titingnan natin, yung naging journey ninyo, parang ang simple lang, kasi parang, maliit na bagay lang ito. Pero yung mga nangyari sa inyo, na even small steps siya, na paglapit o pag-decide nyo sa Panginoon, malaki ang naging impact sa family ninyo, at sa ibang tao na nagiging part ng influence ninyo, na parang grabe yung kwento ng dalawang ito, na simula nung naging maganda ang simula ninyo, pero ginagawa ng Diyos yung lahat ng bagay para papunta sa maganda. Tapos, dagdagan na rin ang una naging mentor namin yon si Ate Ed, na yung anak niya si Ate Ruby na missionary. Tapos, pangalawa namin youth leader si Kuya Jen na. Si Kuya Jen ang nag-handle sa amin, kaya yung growth na mas lumiwanag, mas nagkaroon ng kalinawan. So, ang nangyari sa akin yun, nung nakilala ko ang Panginoon, grabe yung grace ni Lord. Kasi, nagsimula ako sa construction worker, na nag-aano na ako. Nagsabay ko yun, yung, di ba, namatayan. Tapos, parang, doon na nagsimula yung pangarap ko, na, kahit ka na pa, from mess into a message, kahit na namatayan ka, tapos, feeling mo ang hirap na, pero pag lumapit ka kay Lord, dun lilinaw yung pangarap mo na magsimula ulit. Pwede kang magsimula ulit kasama si Lord kahit na yung nakaraan mo di maganda, pero pag nilapit mo kay Lord, magiging maganda. Hindi dahil sa ginawa mo, kundi dahil sa ginawa ni Jesus. Simula ko yun na construction worker. Tapos, hindi naman sa pagyayabang na pinromote ako ni Lord bilang officer ng buong college. Dahil yung sa grace, nagko-construction lang ako sa school, yung pera ko, yung sahod ko ng construction, yun yung pinag-tuition ko dahil nga hindi naman ako mayaman, nangungupahan lang kami that time. Kasi nga wash out lahat ng pera namin kasi binambili ng kabaon. So, lahat ng meron ako galing talaga kay Lord. Tapos yun, in short, tapos nung nakilala ko na si Lord, dun ako mas nag-depend sa kanya yung pangarap. Tapos ngayon 2025 nanalo akong sa Weteng. Hindi. Mr. Entire Campus ng buong Labo at saan pa lang rampa? Hindi. buong Labo at Daet. Parang okay. Hindi. Sige. Ayan. So, ano yung mga naging struggle ninyo? Kasi sabi mo, from mess to a message, ano yung naging struggle ninyo? Kasi hindi madali Hindi naging madali yung journey niyo, especially kung halimbawa galing kayo sa mga riot, awayan. Hindi ba dumating sa punto na Christian na kayo, biglang sumuntok sa Wala na, hindi nyo na. Sa akin, dami ko naranasan na ganyan. Kasi barkada, nagtatawanan ako. Yun ang na-experience. Sa akin, Grobe, pupri mo kami. Pero parang binibiro-biro. Binibiro ako ganun. Daw, grobe.
ano ka na, tawag Bait dito. mo na, Mabait ka na. banal-banalan ka. Banal-banalan, yung laging term sa akin, sinasabihan akong ganun. Pero sa akin nga, yung unang binigay ko sa akin na Lord, yung Romans 12:1-2, na wag na kayong Makiayon. ang tunay na pagsamba, yung ialay mo yung buhay mo sa Diyos. Wag na kayong makiayon sa takbo ng mundo. Kaya kapag dumating ako sa time na kasi bago yun, di pa ako talaga nagseryoso. Parang try ko lang muna kung anong maging effect. Pero nire-remind talaga ako na doon sa verse na yun, na sa Romans 12 na wag na kayo makaya sa takbo ng mundo, magbago na kayo. Yung unang verse ko na na-receive kay Lord, na kada gumagawa ako ng mali, nire-remind sa akin na wag na kayo makiayon dito. Magbago na sa pamamaraan ng okay. sa Bible, yun. Kahit kasi sabi ko rin naman na tawag dito. Hindi ka na napapasok sa gulo nung sumunod ka sa Panginoon. Sa tingin ko di na rin. Hindi na. Wala pero na may mga gulo, pero di na ako masyadong pumapatol. Okay. So humaba yung patient mo na parang okay, hindi na ako dapat pumatol kasi Christian na ako. Nasa ganong mindset ka na. Ikaw, Jerwin, ano naging struggle mo sa kasi bagong Christian, anong naging struggle mo nung lumalapit ka? Nung sinabi mo na nag-decide ka na sigurado ako, nasusunod ako, anong naging struggle mo? Kasi since galing kayo sa ganung uri ng pamumuno. Sa akin, naging mas mahirap nung nakilala ko si Jesus. Kasi, di ba binigyan kanya ng direction? Tapos, dun ko naranasan yung rejection sa alam mo na yun. Saan yun? Saan daw yan? Saan yun? Hindi, nagkaroon ako ng rejection sa mga bagay-bagay. Hindi tao-tao. Pwede yung tao. Pwede. Pero baliktad naman ako, pag ang ugali ko, pag nahihirapan ako, doon ko mas nakikilala si Lord. Doon ako mas nagpapatuloy. Doon ka mas lalong lumalaban pag nasasaktan ka. Pag duguan ka, doon ka mas lumalaban. Yes. Masasabi mo bang worth it pa to ipaglaban kung nasasaktan ka na? At kung alam mong yung purpose. Walang hugot yun Di ba sabi na okay lang masaktan basta may purpose? Ayan. Okay lang masaktan basta sa tama. Yes. Basta alam mong tama ang pinaglalaban mo. Yung di ba nabanggit yung kanina ni Pastor, yung mga pas mong hindi maganda, part yun, kumbaga sa pagluluto, para mas gumanda yung proseso o resulta, sumarap, kailangan mong hubugin sa tama para maganda yung resulta. Tamang proseso. Hindi dapat minamadali. Yes. Ayan. So, yun ang naging journey ninyo. Amazing. May mga part siya na nagkaroon siyang addiction. Ikaw din, minor lang naman yung sa'yo. Ano ibibigay yung advice sa mga kabataan? Since nasa faith kayo ninyo ngayon na dumaraan din sa ganyang challenges. Kasi may kita natin ang mga kabataan ngayon na nandun pa rin. Ano yung mga lesson na napulot ninyo na pwede ninyong maibigay sa kanila na magagamit nila na makaalis sila sa mundong ginagalawan nila ngayon? Ikaw muna. Anong advice? Advice ko lang na may pag-asa kay Jesus. Hindi ko kayang baguhin yung buhay mo, pero kaya kang baguhin ni Jesus. Ang una mo lang gagawin, lumapit ka sa Kanya, maging honest ka. Di kailangan ni Lord maging perfecto ka, kundi kailangan maging tapat sa kung ano mang sitwasyon mo ngayon. Tapos, encourage ko rin sa'yo, kung paano nakakilala yung ako kay Lord, tapos yung family ko, mangyayari din yun sa'yo kasi yung Diyos ko at Diyos mo iisa lang. Kailangan mo lang siyang unahin sa lahat ng bagay. Kasi sabi nga sa Bible, Kawikaan 3:5-6, do not lean on your understanding, but acknowledge Him. Parang unahin mo siya sa lahat. Huwag kang magdedepende sa sarili mo. Lagi kang magdedepend kay Lord. Kasi hindi natin kaya kung mag-isa. Dahil hindi ito kaloob natin, kundi ito kaloob ng Diyos. So, yun lang. Ayan. Sige, sa'yo naman. Sa akin naman contestant number 2. Interview. Sa akin naman po, sabi ko sa experience ko, may papayo ko lang talaga. Kasi di ko kayang baguhin yung sarili ko eh. Kahit sa dami kong pinagdaanan, di ko kayang baguhin yung sarili ko. Pinipilit kong baguhin yung sarili ko. Baka naman kaya silang baguhin ang love life nila. Makawala sa bisyo yun. Di ko kaya. Pero nung na-encounter ko si Lord,
doon ko naranasan na si Lord lang pala yung may kayang magbago ng tao. Paano yung sinasabi nilang may nakilala silang isang tao na nagpabago sa buhay nila? Ano masasabi ninyo? Ay, binago ako ng tao na to kasi I think mali siya. Ginamit lang ng Diyos. Pero, way lang yun ni Lord. Pero hindi yun yung taong nagbabago. Hindi, halimbawa hindi believer. Sige. Halimbawa hindi believer sila pareho. Tapos sabi niya, hindi, bumait ako, nagbago ako dahil sa kanya nung dumating siya. Siguro lang yun. Isang taon. Isang taon lang mabait? Oo. Yun nga yung tanong ko kanina kay Pastor, yung pagkakaiba ng mabait at may takot sa Diyos. Yes. Pwedeng mabait, iba pa rin yung may takot sa Diyos. Tama yung sinabi ni Pastor Nani. Kung pipili ka na lang yung may takot sa Diyos. Kasi all package na yun eh. Yun ang standard. Kung may standard ka sa isang tao, ang unahin mo, takot sa Diyos. Kasi yung integrity baga na, gagawin mo yung isang bagay kahit wala nakakita. Na tama. Sa harapan ng Diyos. Anong masasabi ninyo sa mga kabataang naghahanap ng validation or appreciation, naghahanap ng love sa mundo? Na parang nagiging, hindi, kulang ako sa pagmamahal, may pagmamahal akong hinahanap na hindi mabigay ng parents ko. Hanapin ko na lang sa barkada ko, sa ganito. Anong masasabi ninyo since galing kayo doon? Gawin Sa akin, yun nga. Wala, ang masasabi ko lang doon talaga, di ko alam kung paano ako nabago eh. Alam ko lang si Lord yung nagproseso. Kasi hindi basta-basta, kunyari, born again ka, makakilala mo si Lord, bago ka na agad. Di, dadaan ka talaga sa mga sitwasyon na may hirap. May pagpili na gagawin ko ba to? Susunod ba ako kay Lord? O hindi? O gagawin ko na lang tong mali na to? May ganong sitwasyon na sa akin. Sa akin, mas pinipili ko na lang isurrender kay Lord yung mga sitwasyon na di ko maintindihan. Kasi madalas kasi sa atin, lalo sa kabataan, pag may dumadaan tayo sa mahirap na sitwasyon, lagi nating ano ba to? Bakit Lord, sinisisi si Lord? Bakit mo kami Lord pinadaan sa ganito? Bakit ang hirap ng buhay? Ba't ang gulo ng pamilya? Kasi ganun nga ako, dumaan ako yung pamilya ko, puro gulo, puro away. Sabi ko, bakit ako dumadaan sa ganitong sitwasyon? Pero mali pala yun. Nung naging Christian, nakilala ko si Lord. Ang pinakang magandang tanong, Lord, ano yung tinuturo mo sa sitwasyon na to? At sabi nga sa 1 Corinthians 10:13, wala siyang binigay na pagsubok na hindi pa napagdaanan ng mga tao. Tapat siya at bibigyan kanya ng lakas, tulong para mapagtagumpayan mo. Yung pala, yung palang process na yun na hinuhubog ka ni Lord, doon ka pala mas mag-grow sa pagiging lingkod ng Diyos sa mga may hirap at di magandang sitwasyon. Ayan, so tama yan na-realize ko habang sinasabi ni Alvin na hindi tayo talaga dapat masanay sa madali. Masanay tayo dapat at piliin natin kung saan tayo lalago, kung saan tayo mas matututo. Kasi yun ang bagay na tinuturo. Kasi yung pagtuturo ng Diyos, iba ang paraan niya eh. Sabi ng Isaiah chapter 55 verse 8, your ways are not my ways, your thoughts are not my thoughts. Yung kaparaanan ninyo, yung kaisipan ninyo, hindi ko yung kaparaanan. Kaya tama yung sabi ni Alvin, hindi niya alam kung paano siya nabago. It is the work of God in the life of the believer na nababago na pala tayo sa magitan ni Jesus na tinanggap natin sa buhay natin. Sa'yo, Jerwin, anong naging sa'yo? Sa akin, iba yung words na kilala mo lang ang Diyos sa na-experience mo yung Diyos. Kasi, pwedeng di ba sa mundo, pagalingan, patalinuhan, pero, ang pinakamalaga yung buhay na nabago. Yun daw yung milagro na hindi yung kayang gamutin ng kahit anong gamot, pero ang nagpagamot si Jesus. Parang, kung sa tingin ng tao, parang wala ka ng hope, pero pag nag-fix mo yung eyes mo kay Jesus, kaya kanyang baguhin. Ko lang, put God first, it changed everything. Process siya, kung di-describe ko siya ng maiksi, parang butterfly, proseso siya na pag-bloom. Sa mga times na walang nangangamusta sa'yo, or parang... Dati bulati ka lang. Bulati lang. Parang one step at a time. Little by little. So, proseso lang. Anong mensahe or advice na mabibigay niyo sa mga kabataan na ano yung unang step na kailangan kong gawin para makalapit ako sa Diyos? Anong kailangan kong gawin? May masasabi ninyo sa mga kabataan? Ako muna. Una, surrender.
everything. Paano nila gagawin yon? Anong gagawin ko? Wala silang idea. Halimbawa, nanonood sila ngayon. Anong sunod na gagawin nila? Siguro kausapin mo kayo pagkatapos. Kausapin mo kami pag na-chat mo kami. Chat nyo itong dalawa. Hindi ka naman nagbebenta ng... Hindi naman. Ano yung step? Kailangan ba nila mag-pray? Kailangan nila maghanap ng church? Anong kailangan nilang gawin? Tamang tao. Surround yourself with people who will lifting you up. Paano mo daw masasabing nasa tamang tao ka? kapag may peace ka kapag may peace. At God center. Okay. So, ang kailangan nilang gawin, maghanap sila ng somebody or someone na magiging nila, takbuhan nila, no? Na magtuturo sa kanila patungkol sa Panginoong Hesus. So yun ang mga naging journey. Ako mismo parang ang lalim nito kausap dalawa, no? Naliliman ako kausap kasi ang ganda nung naging experience ninyo at naniniwala ako na maraming kabataan ang dumanas ng pinagdadaanan ninyo pero wala silang idea kung paano makakaalis sa mundo na meron kayo dati. Medyo nga ako Di ba depression? Dapat matawa mo na. Di ba depression? Dapat matawa mo sa direct. Di ba depression? Alas lahat dumadaan dyan. Ang ibig sabihin ng depression sa Tagalog, deep, malalim. Yung rason, deep reason. malalim na rason, ituon sa Panginoon. Yun pala yun. Pero actually, natutunan ko, sabi daw, sa mental health kasi, ang ginagamot sa mental health, ang ginagamot yung soul. Pero kung bakit pala nade-depress ang tao, wala sa soul ang problem. Minsan, madalas nasa spirit. Nasa spirit. Sabi ng Zechariah chapter 4 verse 6, it is not might nor power, but by the Spirit of God. And the battle that we have, we all know, in Ephesians chapter 6 is all about the spiritual battle. At naranasan natin yun na pagkilos ng Panginoon, ang kailangan lang natin gawin ay tanggapin natin ang Diyos sa buhay natin. At ngayon ba masasabi ninyo na fully surrendered ang buhay ninyo sa Panginoon? Masasabi mo bang wala kayong reservation na babalik na lang ako sa dati kong buhay? Naisip nyo ba yun? Sa akin, masasabi ko yun na di na magpapatuloy na ako sa Lord. Kasi iba yung kilala mo lang si Lord sa kilala mo talaga siya ng totoo. At kasi madalas kilala natin si Lord kasi sa pangalan kahit sa bata, sabihin mo sino si Lord, sabihin si Jesus. Pero kapag kilala mo talaga si Lord, at alam mo yung kalooban niya, dun magsisimula yung pagbabago sa iyo. Na alam mo na yung kagustuhan niya. Hindi mo malalim na pagkakilala sa kanya. Pero magsisimula yun kapag nagbasa ka ng Bible. Yun. Sa akin, siguro ko, di siguro di na ako aalis dito kasi naranasan ko yung sobrang hirap. Kahit naranasan ko yung mga ngayon na... Masasabi mo ba ngayon sa stage ng faith mo, sa level of faith na meron ka, kaya mo bang sabihin na handa kang iwan ng lahat para sa Diyos? Masabi ko na handa akong iwan lahat. Lakas na. Kasi dumaan ako sa maraming sitwasyon kasi dun, kahit sobrang ang tawag dito, di ko kayang sitwasyon pero si Lord lang yung nagbigay sa akin ng pag-asa. Yung mga moment na may hirap, wala kang maiisip na paraan pero pag kay Lord ka lumapit, kung nagkakaroon ng kakaiba na kalakasan nagmula sa kanya. Ikaw, Jerwin. Yung sa status mo ngayon ng faith mo, yung level ng faith na meron ka, masasabi mo ba na handa mo nang iwan ang lahat para sumunod sa Panginoon? Kasi yun ang call in every Christian dying to self, sacrifice everything. Sabi ng Matthew chapter 6 verse 34, if I'm not mistaken, 16:24, Mark chapter 8 verse 36, Luke chapter 9 verse 23, if anyone will come after me, deny himself, take up their cross and follow me daily. Ang sino mang nagnanais sumunod sa akin, itakwil ang kanyang sarili. Pasanin ang krus at sumunod sa akin, not every Sunday. May kasunod ba yung Pastor? Sabi ba ka dun, kung sino yung magpahalaga ng buhay mo, yan ang mawawala nito. Pero kapag yung buhay mo, inalay mo sa Lord, sa iba, siya magkakaroon nito. Yun, amen. Sa akin, Pastor, masabi ko, si Lord mismo yung reward. Amen. Yun ang gusto ko.
Yun ang pinakagusto ko. Actually, yan ang preaching ko. Nag-preach ako sa diet kahapon. Ang preaching ko, si Jesus ang reward. Sige, tuloy mo yan, Jerwin. Didibdiban kita din. Di ko masabing lalayo o magpapatuloy ako. Ito ay grace lang ni Lord. Amen. Kung maganda man o hindi ang nangyari, gusto ko man o hindi, laging sinasabi na may tinuturo or may papagawa sa iyo si Lord. Basta ang sasabihin ko lang kay Lord, Lord, di ko kaya kung wala ka, pero kaya ko dahil kasama kita. Amen. Yun talaga yon. Yun talaga. Anumang season, anumang pinagdadaanan mo ngayon, hindi yan connected din sa reward na meron ka. May isang verse lang ang banggitin, Pastor. Sinabi sa yung I can do all things through Philippians 4:13. Yun. Di ako gaba siguro. Philippians 4:13, I can do all things through Christ who is strengthening me. Us. Parang hindi ka pinalakas ng sarili mo, kundi pinalakas ka ni Lord. Amen. Ang ganda nun. Stephen Curry po. Stephen Curry, 3 points, Jerwin. Naglaro kasi kami ng basketball, nakashoot sa Elvin. So, ang ganda nun, ang lalim nun, that Jesus is the reward that we have. Pag hindi mo natutunan na si Jesus ang gantimpala mo, hindi ka makukontento sa buhay. You're always looking for something that cannot fulfill your life. Yun nga sabi ko na dalawang bagay na kailangan maintindihan ng tao, yung satisfaction at fulfillment. Kapag satisfaction, gutom ka ngayon, kakain ka, satisfied ka. Pero mamaya gutom ka na naman. Hanap ka ulit pagkain. Satisfied ka every time na kumakain ka. Pero yung fulfillment, isang beses mo lang siya kailangan. Fulfilled na yun. Covered niya na yun. Secured ka na dun. At si Jesus lang may kakayahang magbigay sa atin ng fulfilled life. Nung makakilala mo si Lord, di madali. Pero lahat ng magandang bagay, bonus na lang. Dahil, yun nga, kalakip na lang ng biyaya, umaagos na yun parang ilog. Ang lalim, umagos ng kalakip ang pang ilog. Dahil busig unto. Nagkakanta na. Dahil, connected ka sa source. Yun. Yan. So, ito na lang tayo. Maraming salamat doon. Ang dami kong natutunan dito sa Dalawa Personality. Alam ko, ganun din ang mga viewers natin. Huling mensahe na mabibigay ninyo sa mga kabataan about their faith, na nangihina sa pananampalataya, na distracted sa mga bagay sa mundo. Ano ang encouragement na gusto ninyong sabihin sa kanila? Sige, Alvin. Sige, muna. Go nga at nagsalita na ako. Sige, ano nga ba, Pastor? Encouragement. Anong gusto mong sabihin sa mga kabataan about their faith? About their faith. Sa akin, masasabi ko sa mga kabataan ngayon na pinipili nila yung mundo, kasalanan, pinakang magandang gawin is i-humble mo yung buhay mo kay Lord. Kasi, yun nga, natutunan ko rin, di nawala sa isip ko na makuha mo man lahat sa mundo, kung mapapahama ka rin sa uli, wala din. Kaya, sabi nga dun ang buhay lang natin may kli lang. Sa buhay na to, abot tayo ng 70 to ganyan. 70, 80, gano'n. Yun, magawa mo man lahat ng gusto mo sa buhay mo na yun. Pero dito sa maliit na buhay, dito ka pala titingnan kung nakilala mo si Lord, tinanggap mo siya, pero di mo ginawa, di mo siya pinili. Yun yung yumaman ka man, nakapag-asawa ka na marami, nasa iyo na lahat. Mga 1,000, Solomon. Nasa iyo na lahat, pero mamatay ka at wala kang kaligtasan. Di mo tinanggap si Jesus. Sayang din. Kaya sa akin, isuko mo yung buhay mo talaga kay Lord. Surrender mo kay Lord. Kasi sa kanya mo lang matatagpo yung tunay na kagalakan. Yung iba yung feeling na kahit di mo na nagagawa yung gusto mo, yung kasalanan na masaya. Na dati, nagawa ko yung mga kasalanan, pero parang kulang, parang pagod din. Pero ngayon, kahit di ako nakakagawa ng mga bisyo, iba yung joy na binibigay ni Lord. Iba yung peace na kahit di ko yung nagagawa. Kaya, yun yung naano ko sa akin na magpatuloy kay Lord. Yun, dahil sa biyaya rin ni Lord si grace niya. Yun naman. Sige, amen. Sige, ikaw, Jerwin, anong gusto mong sabihin sa mga kabataan about their faith? Encourage them. May isang verse lang. Sige. May isang verse muna po si Jerwin. Hintayin po natin sa 30 minutes.
Bridge na yun. Hindi, ito lang. Sige. Parang madami na. Parang madami din. Ginagawan pa niya ng notes eh. Then, ano yun? Wala pa. Anong sabi doon? Anong content nung verse na gusto mong i-share? Anong sinasabi ng verse? Wait lang. Sige. It's a prank. Ayan. Sige, sorry na wala ako. Ang gusto ko lang ano ang ulit pa rin tanong? Yung huling message mo para sa mga kabataan. Sige, ito na naalala ko. Proverbs 16 verse 3. Commit your action to the Lord and your plan will be succeed. Parang isama mo lang siya sa in everything na gagawin mo dito sa mundo. Dahil life is journey. Life is process. So, as long as kasama mo yung Diyos, may pag-asa. Huwag kang tumingin sa paligid, kundi ihanapin mo yung pag-ibig ni Lord. Mag-focus ka lang kay Jesus. Kasi si Jesus, siyang mag-ano siya, pupush. Whether ups ka man yun or down, siyang mag-ano siya, uplift, parang mag-push, mag-promote sa'yo. Okay. So yun, ang pinakahuli kong sasabihin, kung yung cross, yung pagkamatay ni Jesus, yung bakit siya namatay, yun ang gawin nating reason sa buhay. Kasi kung si Jesus namatay sa cross, kung namatay si Jesus sa cross, yun yung gawin nating reason sa araw-araw na kung bakit ako buhay ngayon dahil may namatay sa akin. Kung bakit ako ligtas, kung bakit nakilala ko si Jesus dahil may namatay sa akin isa. At ano yung gagawin ko para makapagligtas ng isa. Yun lang. Ayan, so ang ganda. So sa Likha sa podcast, meron kaming ginagawa dito. Kung papansinin niyo ang pangalan namin Likhasa, galing siya sa dalawang salitang likha at pag-asa. Kasi we want to encourage ng mga kabataan lalong higit sa faith nila, sa hope na meron sila at sa love. We want to encourage them. We want to acknowledge the love of God na maibigay sa kanila, maintindihan nila. So, base dun sa inyong mga kinwento, magbigay kayo sa akin ng tig-isang salita tapos bubuo tayo ng isang salita. Parang likhasa. Sa'yo muna, Alvin. Anong naisip mo isang salita? Biyaya. Biyaya. Ikaw, Jerwin. Dugo. Biyaya at dugo. Direct. Bidago. Paiba ng paiba, no? Yaduk. Habag na sa akin, habag. Habag na lang pinalitan. Biyaya tapos habag. Biyaya at habag. Ano sa English yung biyaya? Grace. Biyaya, grace. Yung habag. Mercy. Anong pagkakaiba ng dalawa? Anong pagkakaiba ng biyaya sa habag? Na-mention lang natin Yung grace, ibinigay sa'yo yung bagay na hindi sa'yo karapat-dapat. Grace yun. Yung mercy, ibinigay sa'yo, hindi sa'yo ibinigay yung dapat ibibigay sa'yo, which is the punishment. Dapat sa'yo ibibigay yung punishment, hindi binigay sa'yo. That's mercy. Yung habag, hindi ka deserve ng kaligtasan, binigay sa'yo. Kaya yung mercy and grace, yun yung binigay ng Diyos natin. Anong word na mabubuo natin? Sa biyaya at sa habag. Bihag. Ang bihag. Tama, Tama. Bihag tayo ng biyaya at habag. Bihag tayo ng Diyos. Hindi tayo makakaalis sa grace niya Yes. So, yun po. Bihag ko. Meron po kayong maintindihan na dalawang salita sa podcast na to. Kasama natin ang dalawang, grabe, natouch ako sa kwento nila. At parang mas malalim to sa akin. Ang daming sinasabi. Ang lalalim. Siguro nag-rehearse ito matagal ng panahon. So, maraming salamat sa inyo. Bihag ang nabuo po nating salita, which is biyaya at habag na tayo ay alipin. Bihag tayo ng pag-ibig ng Diyos. Not in a negative sense, but in a positive way. Na mahal tayo ng Panginoon at tinitiyak ng Panginoon
Ililigtas niya tayo sa kanyang muling pagparito. So, ito na lang ang last part natin. Magbigay kayo ng 2 tao, tig 2 tao kayo na tingin ninyo, pwede namin isa lang dyan sa kinauupuan ninyo ngayon. Or curious kayo, parang hindi ko to masyadong kilala, pero gusto ko siyang makilala at gusto ko marinig ang kwento niya at gusto ko siyang umupo sa kinauupuan ko ngayon. Baka yung principal niyo. Sa akin, basta yung, tawag dito. Kilala ko naman siya, pero maganda siya isa lang dito. Sa akin si Ate Mona. Si Mona. Si Ate Mona yung isa. Mona. Tapos yung isa. Okay, Mona. Mona, anong, yung nagda-drums? Nagda-drums sa Ate Mona. Si Mona. Ate Mona. Kapatid ni Dan. Ay, tama ba? Okay. Sino pa isa? Si Ate Mona, tapos, ano ba? Mahirap kasi pag di ko kilala isa lang muna, si Mona. Ikaw? Sige, sa ano lang sa akin. Sa ibang church. Si Muslim ba yan? Di. Ay, hindi. Taga-Bagong Silang. Si Dennis Ceres. Si Dennis. Nakakwentuhan mo na ba si Dennis? Si Ben. Okay. Si Dennis, at si Mona. So, magpapadala po kami sa inyo ng solicitation letter. So, Pina, may kaso po kayo dito sa Likahasa Podcast na kailangan natin matugunan sa lalong madaling So, maraming salamat. I really appreciate your presence dito at naniniwala ako na magiging pagpapala ito sa maraming kabataan. At yun din ang goal ng Likahasa. Maabot natin ang mga kabataan, mailapit natin sa Panginoon sa platform na ginagawa natin. So, maraming salamat po. Again, subscribe po kayo sa Likahasa Podcast. Last message ninyo, invite nyo naman sila sa natin. Invite nyo sila, i-like yung mag-subscribe. Kundi, didibdiban mo siya. So, gangster po itong mga kasama ko. Matakot tayo. So, ayun guys. Tawag dito. Palike and subscribe ng Likahasa. Lalo sa mga kabataan na tagahanap ng kapayapaan at tagahanap ng mga kwento na totoong binago ni Lord. Hindi kwentong barbero. Hindi kwentong barbero. Yun, palike and subscribe, Likahasa. Invite mo sila, Jerwin. So yun guys, thank you po sa inyong panonood. Yung Likahasa, it's all about Jesus to glorify God and iba't ibang storya na ang Diyos ang nag-akda. Yun lang. Amen. Maraming salamat po sa inyo. Ang pagpapala ng Diyos ay sumainyo. God bless everyone.